Yun mga katips, magandang araw po sa ating lahat. At ngayon mga katips, i-update ko lang po kayo sa aking mga chicken broiler na 4 days na po sila ngayon mga katips. At yun, samahan nyo at pag-usapan natin yan mga katips. Yun mga katips, magandang araw po sa ating lahat. Ayan mga katips, ay Friday po ngayon at 4 days na ng ating mga chicken broiler at 104 pa rin po mga katips at meron lang tayong isang mortality mga katips. At yan, at i-update ko po kayo mga katips at ang gaganda ngayon ng ating mga sisiw. Yan, at gusto ko ipakita sa inyo at i-share yung aking mga pamamaraan na aking ginagawa mga katips para may guide kayo at magaya nyo rin mga katips na po at hindi tayo madamot sa pagbibigay ng diskarte ng mga katips at mga gamot natin pinapainom mga katips. Ayan, at dahil sobrang init ngayon lalo na kahapon mga katips, hindi ako nakapag-vlog at di ko kayo na-update sa aking 3 days. Yun, may upload naman tayo kahapon mga katips at yun nga lang, sobrang init kahapon mga katips, kaya binuksan ko na lahat binuksan ko yung kalahati ng aking tarapal mga katips para makapasok ang hangin dahil walang hangin kahapon mga katips. Tapos tingin ko ay baka mapaaga rin natin ang pagbabawas ng heater mga katips, o sa gabi na lang tayo maglalagay sa madaling araw halata na malamig mga katips, at para makaiwas nga po sa mga sipon at sakit. Yun po yung ating ginagawang pamamaraan mga katips. At continuous pa naman tayo sa pagbibigay ng Robuset BK mga katips, ngunit baka hanggang 7 days na lang mga katips at isang beses na lang sa isang araw tayo magbigay ng Robuset BK sa gabi. At magbibigay na rin po ako ng Vitamin Pro mga katips na vitamins, at dahil nga po sa sobrang init, ngayong tanghali ay nagbibigay na ako ng dextrose powder mga katips para maiwasan yung dehydration nila. Kaya ganun po yung aking pamamaraan na ginagawa ngayon. At dito ay nakapaglinis na rin ako mga katips, nakapagtanggal na rin ako ng karton na may ipot mga katips. Nakapagtanggal na ako at pinapalitan ko lagi ng ganito mga katips kapag tapuno na ng ipot, para po hindi po nila maamoy yung singaw ng ipot nila mga katips. Ayan, at patay na rin ang ilaw ngayon mga katips. So, kahit alas 8 pa lang dahil ang init pong ngayon, totoo na agad at hinihingal agad sila mga katips. At mamaya bubuksan ko muna yung ilaw para makita niyo yung resulta ng ating mga broiler mga katips. Kukuha ko ng isa. Yan, ganda. Makikita niyo yung pakpak mga katips, makikita niyo yung pakpak. Yan, makikita niyo yung pakpak bago pa lang natubo. At ang katawan nila ay mas malaki kaysa sa pakpak. Iyon po ang indikasyon na maganda po ang ating mga sisiw. At iiwasan lang natin ma-stress sila mga katips, lalo na ngayon mainit. At wala naman ako naging problema dahil sa aking obserbasyon ay natakaw ng kumain mga katips. Yan, natakaw na sila. Lalo na pagdating ng 7 days niyan mga katips, talagang lagi kayo maglalagay. At pag gano'n na sobrang lalakas ng tumuka, pag-change na tayo ng patukaan yan mga tips, madumi pa, maalikabok pa, kaya lilinisin pa yan at i-disinfect. Ganun lang po. At baka magdadagdag na rin tayo ng tubig nila mga katips. Kaya ganun ang diskarte na aking pamamaraan ngayon mga katips. At yun, papakita ko po muna sa inyo yung ating mga sisiw. At yun mga katips, magandang araw po sa ating lahat. Ayan mga katips, 4 days na po ng ating mga chicken broiler at ito po ay 104 pa rin mga katips, at meron tayo isang mortality mga katips. Ayan, at yan, kitang-kita na po ang ating mga sisiw na magaganda na mga katips. At yan, nakapagpalit na rin tayo ng sapin nila mga katips ng karton. Yan, para maiwasan natin yung maamoy nila yung mga ipot mga katips. Yan, kaya nagpalit na tayo kasi mamaya panigurado ay sobrang init na naman dahil kahapon mga katips sobrang init. Talagang binuksan ko na itong mga tabing dahil walang hangin kahapon mga katips, sobrang init. Yan, at sana ngayon ay medyo mahangin-hangin naman, malamig-lamig, para hindi naman po ito hapong-hapo. At kahapon ay hindi tayo naglagay ng ilaw mga katips, at
dahil 4 days na rin po sila mga katips, kaya isang ilaw na lang po ang ating ginagamit na 60 watts. Yan, kapag tumagal-tagal pa yan mga katips ay baka hindi na tayo mag dilaw na ilaw at baka tayo mag LED na ilaw na lang na white mga katips. Ayan, at ang lalakas ng kumain, kitang kita na mga katips, oh. Lalaki na ng paa nila. Yan, lalaki na ang paa, tataba na mga katips, oh. Yan, tataba na ng paa nila. At yan ang kagandahan mga katips, kapag magaganda ang ating mga sisiw at maganda ang ating pagpapatuka at ang ating pagpapalaki mga katips, at maganda rin ang ating ginagamit na gamot na RoboStrip BK mga katips. Talagang solid ang epekto sa kanila mga katips, kaya ang gaganda ng mga resistensya mga katips. Kita nyo, ayun, ang gaganda ng mga paang kikintab. Yan po ang indikasyon na maganda ang ating mga sisiw mga katips. At wala pa naman ako nakikita mga katips na bansot sa ating mga sisiw, dahil pag ganito kasi mga katips ay ganitong 4 days ay makikita na natin kung may bansot o wala mga katips. At ngayon ay magaganda ang size mga katips, talagang napakaganda ng aking pagpili. Yun. At hindi pa rin tayo kumpante na walang magiging bansot dito mga katips, kasi hindi pa naman na nakaka 14 days mga katips. Yan, kaya hindi pa rin tayo kumpante na walang magiging bansot dito mga tips. Pero ngayon nasisiw pa lang sila, wala akong nakikita na payat ang paa, lagi pong matataba at makikintab. Talagang solid mga tips, gaganda ng ating mga sisiw ngayon. At sigurado ako mga tips sa May 15 abot na abot to sa pesta sa amin dito sa Magdalena, Laguna mga tips. Yan, at baka mapaaga rin ang ating pag-harvest, baka 28 days yan pagka wala naging problema sa ating mga sisiw o ating mga broiler mga katips. At yun yung aking pinaplano ngayon na pagdating nila ng 20 days mga katips, dahil yung stage na sobrang hingal nila ay para iwas sa pagkababa ng timbang mga katips. Yun yung aking pinagpaplanuhan kung ano yung aking gagawin na pamamaraan para hindi sila tumamil sa pagtuka. Kasi pagka mainit talagang panahon mga katips, wala silang ginawa kundi umihi ng umihi, uminom ng uminom mga katips. Yan, at sa obserbasyon ko naman mga katips, maganda ano lang ipot, matigas at walang halong tubig. Ibig sabihin mga katips, bagay ganon ang ipot nila ay dry, ay ibig sabihin hindi sila hindi sila dehydrate, parang gano'n rin mga katips. Hindi rin sila uhaw na uhaw o hindi sila hapong-hapo para uminom sila ng ng tubig pa. Kumbaga sakto lang, balance lang mga katips. Balance lang, bagay ganyan na hindi basa ang ating mga ipot ng mga broiler natin mga katips. Ayun lang update natin mga katips na 4 days ang ating mga chicken broiler mga katips. Talagang tataba. Ayan, wala tayong timbangan na pang grams mga katips, kaya hindi natin makita kung ilang grams na. Ang meron lang tayo dyan yung manual mga katips na timbangan, tansyahan lang sa guhit mga katips. Yan. At baka ito mga katips ay mag-change na agad ako sa Bitmin Pro mga katips, dahil nakita ko naman napakaganda naman ng ating mga resistensya natin mga broiler. Baka ang gawin ko na lang ay sa gabi na lang ang pagbibigay ng RoboStrip BK, at sa umaga ay magbibigay tayo ng Bitmin Pro. Pagka kita naman natin na sobrang init, inihinga sila, magbibigay naman tayo ng dextrose powder mga katips para iwas dehydration nila mga katips. Yan po ang ginagawa ko na ngayon, at mamaya magbibigay na naman ako ng dextrose powder mga katips para maiwasan yung dehydrate nila. Sobrang init talaga mga katips. Ayan. Kaya makapansin nyo, kapag sila naiinitan mga katips, lagi silang nasa tabi. Yan, ibig sabihin naghahanap sila ng hangin. Hindi ko pa naman bubuksan ngayon ay dahil alas 8 pa lang mga katips, bago pa lang nasiboy ang init, no? Ang haring araw mga katips. Kaya yan, yun yung isa mga katips, napakalaki kita nyo yung paa niya, no? Yan, nangingintab mga katips. Yan, kaya lagi ko ina-advise sa inyo, timplahin nyo lagi ang init at lamig ng inyong mga heater para mas lalong gumanda ang paglaki ng inyong sisiw mga katips. Diyan po nagsisimula ang
pagkaganda ng ating mga sisiw sa heater mga katips. Kapag kinulang kayo, nako, sigurado sakit ng inyong mga broiler ang may encounter niya mga katips. Wala pa naman tayo nakikita na nagkakasakit. Yun nga lang talaga, meron tayo isang mortality na sabi ko nga po ay parang nahihilo. Yun, okay lang yon dahil hindi pa naman nababawasan ang ating 100 heads. 104 pa rin po ang ating mga sisiw mga katips. At baka rin na mapaaga ang ating pagtatanggal ng sapin dahil nga po ay sobrang init. Pag nakita ko na magaganda at hinihingan sila ng sobra, itatanggalin ho natin yan. Kaya ang aking ginagawa talaga mga katips, once na mapuno na ng ipot itong karton, tinatanggal ko na po yan. Tinatanggal ko na agad, pinapalitan ko na agad mga katips para hindi na nila maamoy yung ipot nila. Kasi nakakadagdag init po kasi yan mga katips, yung amoy ng kanilang ipot mga katips. Yun mga katips, napakita ko po sa inyo yung ating mga sisiw mga katips at magaganda nga po ang resulta at wala pa rin tayong mortality. At yun nga lang tayo ay nangangamba nga lang mga katips dahil sa init ng panahon ay bababa po ang timbang nila pagdating po ng mga 20 days mga katips. Kaya yun po yung sabi ko sa video ay pinag-iisipan ko na yung plano na aking gagawin para hindi po mangyari yon. No? Nakahanda naman tayo dyan, nakahanda ng electric pan natin at nakahanda na rin yung ating mga alternative tulad ng durog na mais yan at mga vitamins yan po para hindi sila bumaba ang timbang. Kasi sa mga nagko-comment po sa ating YouTube channel ay ang problema daw po nila ay ganon. Nung last time na nag-alaga sila ay nasa 2 kilo ganyan. Ngayon pong second time na pag-alaga nila ay bumababa daw po ang timbang dahil po yan sa init ng panahon. Kaya dapat gumawa tayo ng paraan kung paano po natin masusolusyonan yan mga katips yung pagbaba ng timbang at uso na rin ng heat stroke. Kaya ganyan. Kaya kami pag ganun po mga 20 days mga katips, makita nyo electric pa namin dyan, 2. Isa sa baba talagang kailangan may hangin kasi once na wala pong hangin na electric fan, makikita nyo mga katips nagtutumbahan yan pag dating na alas 4 nagtutumbahan yan, na-stroke yan mga katips. Kaya ganoon ang diskarte ng inyong gagawin mga katips po. At yun, i-share ko nga lang po sa inyo yung aking broiler na 4 days pa lang mga katips at sana yan nakakuha kayo ng idea para po maging ganito rin yung mga alaga yung sisiw mga katips na huwag nyo pong pabayaan sa heater, sa vitamins, sa feeds at lalo na sa kalinisan ng sahig at painuman mga katips para makaiwas sa sakit. At di naman po talaga naiiwasan ng mortality. Yan, pa isa-isa. Wag lang po lahat na po, wag pong datapuan ng virus. Ayun po yung isa sa ating pinipigilan. Magkaroon ng matapuan sila ng virus, kaya po tayo nagbibigay ng mga antibiotic, vitamins, yan mga antibacterial para po maiwasan yun. Okay lang naman po ang paisa-isa na mortality, huwag lang po talagang lahat. Tulad po nyan, maganda ang ating mga sisiw mga tips, magaganda resistensya, 104 pa rin at di nababawasan. Sana yun, huwag mabawasan para maganda ang ating kitain ngayong darating na piyesta sa amin mga tips. At yun, maraming salamat at sana mag-subscribe po kayo sa aking YouTube channel. Huwag nyo pong i-skip ang ating ads para yan makatulong sa akin mga tips sa pagdagdag ng puhunan para sa aking pagbobroiler mga tips. At yun, maraming salamat po ulit at happy farming po sa ating lahat mga tips.